Ang nakaraan. Pumunta ang ating bida sa Tower of Ruins para makita kung ano ang killing intent na nararamdaman niya sa lugar na ito. At sa tulong ni Caligorna, agad itong pumunta sa ibaba kung saan naruroon sila Princess Arin. Ang mata na nagko-control rin sa mga mummy ay mabilis ring napatay ng ating bida, napupuntahan na nga nito kung saan naruroon ang halimaw na si Barret. Pagpapatuloy, sa lugar kung saan naruroon sila Shirts at Barret, nagsimula na ang matinding bakbakan ng dalawa, napakabilis rin ang galawan ng mga ito. Ibang-iba na nga talaga itong si Barret, hind lamang ang kulay ng balat nito ang nagbago, pati ang kanyang mga kilos at galawan sa pakikipaglaban ay mas malakas na kaysa sa normal, nakitang-kita na nahihirapan ngayon si Shirts sa mga sandaling ito. Para hindi mapatay si Shirts, tumulong na ang prinsesa sa pag-atake kay Barret, gumamit ito ng Holy Spear para matalo na ang kalaban. Kaya lang ang isang ito ay hindi tinatabla ng anumang mahika dahil sa mga artifact nito na mga anti-magic, gigil lang ito dahil naaabala siya ni Arin sa laban niya kay Shirts. Dahil nalingat si Barret sa ginawa ni Princess Arin, biglang sumugod na itong assassin na si Shirts, Fog Sword, Singular Flash, tawag nito sa teknik na ginamit niya, napapunta na ang punyal nito sa leeg ni Barret. Kaya lang hindi na nga tao ang isang ito, dahil nangangagat na. Nasakmal nito ang jackhammer ni Shirts, dahilan para hindi matuloy ang pag-atake nito. Dahil doon, agad na sinipan ni Shirts si Barret para kumalas ito sa pagkagat sa kanya, na napatanong si Arin kung okay lang ba si Shirts sa tagpong iyon. Huwag kang mag-alala, okay lang ako, sagot nito, pero kita sa mukha ang inis ni Shirts, dahil hirap na siya ngayon kay Barret kahit magseryoso na siya, sabi pa nito, ang isang iyan ay wala na sa sarili. Dagdag pa ni Shirts, hindi siya tinatabla ng mahika, at ang kanyang pisikal na katangian ay lampas na sa normal na limitasyon ng isang tao, hindi ko alam kung ano dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Tanong ni Shirts, na parang isang asong baliw na ang isang ito, na may dugo pa ang kanyang ngipin sa pagkagat kay Shirts. Dito ay muling naghanda si Shirts sa susunod na salpukan, hindi ito pwedeng malingat na kahit na isang saglit, dahil pag namatay siya, tiyak patay rin si Arin. Susugod na naman siya, sambit nito sa kanyang kasama, na mahigpit na ang hawak nito sa kanyang punyal na sandata. Sabi pa nito sa sarili kong naririto lang raw sana si Sean, mabilis nang napatay itong si Barret. Ayun na nga, sinipa ni Barret ang pader, at ngayon ay biglang napunta na lang sa harapan ni Shirts, na may mukhang parang isang demonyo na nga, pero kitang-kita naman ito ni Shirts, alam ni Shirts, kay halimaw na itong si Barret, walang-wala raw ito sa ating bida. Dito kailangan magseryoso at mag-focus ang isang ito, hindi siya pwedeng mag-isip pa ng kung ano, hindi rin siya pwedeng umasa sa ating bida, dahil siya ang naririto ngayon, kaya kailangan niyang gawin ang lahat. Kaya kailangan niyang pigilan ngayon ang halimaw na nasa harapan ngayon sa kahit anong paraan. Ayun na nga, nagsalpukan na naman ang mga sandata ng mga ito, isang iwanag ang lumitaw sa pagtama ng kanilang mga sandata, naramdam ni Shirts ang bigat ng espada ni Barret. Hindi susuko ang isang ito, dahil alam niya na sa oras na matalo siya, katapusan ng prinsesa, kaya hindi siya magpapatalo kahit na anong mangyari sa kanya. Sabi ng isang ito, sige tignan natin kung hanggang saan ang tibay mo na tumagal, panghaamon nitong si Barret kay Shirts, lalo pat taglay na ni Barret ngayon ang kapangyarihang hiram mula kay Lomendo. Winasiwas ng malakas ni Shirts ang kanyang punyal, tumigil ka. Sigaw nito, dahilan para tumilapon palayo sa kanya ang kalaban. Naiinis na ang isang ito, tumigil ka sa pangmamaliit ng kapwa mo, hindi porket minamaliit mo ang kapwa mo ay magbabago na ang miserable at walang kwenta mong buhay, sigaw ni Shirts. Anong sabi mo? Tanong ni Barret na natigilan sa mga katagang binitawan ni Shirts patungkol sa kanya. Dito ay muling nagpalitan ng pag-atake ang dalawang ito, tuloy-tuloy, at wala talagang gustong magpatalo. Pero kita na lamang sa labang ito si Barret, sabi ni Shirts, kung may gustong baliwalain ako, ang kailangan ko lang gawin ay talunin ang taong iyon. Sabi pa ni Shirts, habang nakatingin sa isang ito, kahit hindi kita magawang talunin ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay ang panatalihin ang talim sa puso ko hanggang sa malampasan kita, dahil ang talim na iyon sa puso ko ay tiyak magagawa ring talunin ka balang araw, sabi ni Shirts. Sabi pa nito, ito ang paraan kung paano lumaban si Sean Ver, sigaw nitong si Shirts na galit na galit. Nang banggitin ni Shirts ng buo ang pangalan ng ating bida, si Barret ay biglang natigilan, may mga larawan sa kanyang isipan ang biglang lumitaw,
mga pakiramdam at alaala ang nawala na sana sa kanyang isipan na ngayon ay isa-isang nagbabalikan. Dahil doon, ang bangungot na sinapit niya sa kamay ng ating bida ay nagsisimula na namang umepekto sa kanyang katawan, wala man ang sumpa, pero kilala ng kanyang katawan ang takot na kanyang kinaharap minsan sa kamay ng ating bida. Nanginginig-nginig ngayon ang katawan ni Barrett, hindi sumusugod, natigilan, kaya nagtataka itong si Schurz sa nangyayari ngayon, bakit raw huminto itong si Barrett? Anong nangyari sa kanya? Natatakot ba siya? Bakit siya nanginginig sa takot? Anong nangyari? Mga tanong sa isip ni Schurz na hindi niya maunawaan ngayon. Biglang nagsalita si Arin, sabi nito, kanina pa kakaiba ang kinikilos niya, mukhang nagre-react ang katawan niya sa pangalan ni Sean, sabi nito. Sabi pa ni Princess Arin, sa tuwing naririnig raw ang pangalan ni Cyan ay para ba raw nakakarinig si Barrett ng isang salita na dapat hindi niya marinig. Dito ngayon ay nakarating na ang ating bida kung saan naruroon sila Princess Arin, nakangiti itong nagsalita. Sabi niya, ang tawag sa nangyayari sa kanya ngayon ay trauma, sambit nito. Nang magsalita si Sean, malinaw na narinig ito ni Barrett, pamilyar sa kanyang tenga ang tono ng salita ng ating bida, kaya naalarma kaagad ito. Patuloy na dahan-daw ang naglalakad si Sean, nakapamalsa, sabi nito, ang trauma ay isang takot na naiwan na ng may kalaliman sa kanyang mga alaala, bumabalik ang trauma sa mga piling trigger nito. Sabi pa ni Sean, minsan bumabalik ang trauma sa boses na maririnig niya, o di naman kaya sa tunog ng hakbang ng kinakatakutan niya, na ngayon nga ay nang makita niya si Sean ay tiyang kita ang pawis na tumulo sa mukha nito, mga takot na nararamdaman ng kanyang katawan. Sabi pa nito na nakatingin pa ibaba, minsan naman bumabalik ang trauma pag nakita niya mismo ang kanyang bangungot, sabi nito. Nang tuluyan nang makapasok si Sean sa loob, nakita rin ni Arin ang ating bida, kaya dito ay natigilan ito, nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nilalang na kanyang matagal na hinahanap ay nasa harapan na niya ngayon, Sean. Tanong nito sa pumasok, dito nga ay nasa harapan na ng ating bida si Barrett na nakaluhod sa kanyang harapan ngayon, sabi nitong si Sean, mukhang pansamantala kang nakalimot, sige balikan uli natin Barrett kung ano ang kinakatakutan mo, ano nga uli ang nangyari sa iyong panaginip. Tanong nito, sabi nito, sa panaginip ko. Tanong ni Barrett na iniisip ngayon ang ginawa sa kanya ng ating bida, na biglang ang nabali ang mga braso nitong si Barrett. Sabi pa ni Sean, naputol ang katawan mo, nagkapunit-punit ito, dinukot ang mata mo, at ibang parte ng lamang loob mo. Nang maalala uli ito, dito ay natarante na si Barrett, nagkamali ako, pakiusap patayin mo na ako. Sigaw ni Barrett na umiiyak ngayon sa pagmamakaawa, ang sakit, tama na, pakiusap patayin mo na ako, sigaw nito. Kitang-kita ng dalawang ito ang nangyayari ngayon kay Barrett, at sa mga mata nila ay talagang ramdam kung anong delubyo at karumal-dumal ang sinapit ng kaawa-awang si Barrett sa kamay ng ating bida. Ayon na nga, bali-bali ang katawan ng isang ito, naligo sa sariling dugo, bali ang braso, ang kamay, ang binti, para bang alimango na pinagbali-bali ang parte ng katawan, pero humihinga pa rin, at nanginginig-nginig na nag-aagaw buhay ngayon, sabi ni Lex Imus, ayan ang katapusan na bagay sa pagkatao na mayroon ka. Dagdag pa ni Lex Imus, masaya ako na katulad ka pa rin ng dati na parang basura, malulungkot ako kung pagsisisihan mo ang mga masamang ginawa mo, iyon nga ay dahil ang katawan nito ngayon ay parang basura ang sinapit sa kamay ng ating bida. Dito ay nakalapit na si Lex Imus sa katawan ni Barrett na hindi na makatayo ngayon, hawak ang espada, nakaturo pa ibaba sa katawan ni Barrett, sabi nito, ito ang kabayaran para sa pang-iinsulto mo sa prinsesa, palang basura, sabi nito na galit na galit. Ayon na nga, itinarak ni Lex Imus ang panapos na pag-atake para wakasan ang buhay ni Barrett, na sa wakas ngayon ay nakapaghiganti na siya sa mga kasamaan ni Barrett na ginawa sa kanya noon, ang ating bida naman ay nakalapit na kay Princess Arin at nangamusta ito kung okay lang ba si Schurz at ang prinsesa. Nagtanong si Schurz, ano yung ginawa mo kay Barrett? Pagtataka nito, kasi nagkawasak-wasak ang katawan ni Barrett na hindi hinawakan ng ating bida. Iyon ay nag-otomatikong nabali ng kusa ang katawan ni Barrett nang isa-isa nitong maalala ang ginawa sa kanya ni Sean sa kanyang alaala. Si Arin naman ay may lungkot sa kanyang mga mata na nakatingin sa ating bida. Ang tingin niya ngayon sa ating bida ay isang demonyo na siyang pumatay ng liwanag ng sangkatauhan. Si Sean raw ay isang tao na napakalupit, na kahit ang Demon King ay papalakpakan raw ang ating bida.
nasabi niya ito dahil nga sa kaaawa-awang sinapit ng katawan ni Barrett, ni hindi man lang raw pinatay sa madaling paraan, kundi pinahirapan ng husto. Dito ay naiinis si Arin sa kanyang sarili, bakit raw siya na in love sa isang taong katulad ni Sean na walang puso, kaya napakagat na lang sa labi ang isang ito sa galit at inis. Nang makalapit si Arin, agad niyang sinampal ng bongga itong si Sean, na nahawi nga ang mukha nito sa lakas ng sampal na iyon, na naguguluhan naman ang ating bida sa ginawa ng prinsesa. Si Shirts ay nagulat rin, napahawak sa ulo nito, nagulong-gulo bakit ginawa iyon ng prinsesa, at baka mapatay ito ni Sean, na ang ating bida ay pulang-pula ang mukha nito. Sabi ni Arin, bigla-bigla ka na lang magpapakita ngayon na parang walang nangyari. Tapos ang kaya mo lang sabihin ngayon kung kamusta kami. Inis na sabi ni prinsesa. Ayun na nga, naiyak na ang prinsesa sa sama ng loob nito ngayon. Sabi pa niya, alam mo ba kung gaano kita hinahanap lahat ginawa ko makita lang kita, humingi ka ng tawad sa pag-alis mo ng walang palem, sabi nito na umiiyak. Kaya lang ang ating bida ay walang emotional intelligent, sabi lang nito, hindi mo ba alam kung gaano kalala ang mga dahilan kung bakit hindi ko magawang lumabas? Na si Shirts naman ngayon ay nababaliw na sa pag-uusap ng dalawa, at bakit ganun raw ang sagot ni Sean, hindi na lang raw ito ang sorry para tapos na. Ang dalawang ito naman ay nakikinig na lang sa pag-uusap ng dalawa, sabi ni Gale, bagay naman siguro sa kanya iyon, na si Lex Imus ay napapikit na lang, kasi alam niya ang hirap ng prinsesa sa kahahanap kay Sean. Sabi pa ni Arin, bakit, ang tinutukoy mo ba ang mga giant na iyon, alam mo ba kung paano ko ginugulang? 2 taon ko para lang mahanap at malaman ang mga patungkol sa giant na iyon, sana man lang nagpalem ka sa akin na aalis ka, o kaya nagsabi ka na babalik ka, o kaya sinabi mo na wag ako mag-alala sa iyo. Sabi ng prinsesa na patuloy sa pag-iyak sa sama ng loob, marami pa itong gustong sabihin sa ating bida na matagal na niyang kinimkim, pero ngayon na nasa harapan na niya ang ating bida, ayaw nang lumabas pa ng ibang mga salita sa kanyang bibig. Itong si Sean ay talagang manhid, pusong bato ata ang isang ito, ayaw talaga mag-sorry, sarap sa pakin, sabi lang niya, wala na tayong oras para sa bagay na ito, kailangan na nating makaalis kaagad sa lugar na ito. Kaya lang, bago sila umalis, biglang may kung sino ang dumating, sabi nito, ibang klase, sa huli talagang isang matinding surpresa ang sumabog ngayon. Ang damatin ay walang iba kundi ang butler ni Barrett na si Frederick, sabi nito, lahat na ginawa ni Young Master Shirts para lang makuha si Princess Arin kay Barrett, tapos ang kanyang guardian knight ay pumasok at pinatay si Young Master Barrett. Dagdag pa nito na may ngiti sa kanyang mukha, ang totoong pagkatao pala ng guardian knight ni Young Master Shirts ay walang iba kundi si Sean Ver, ang demonyo na pumapatay ng liwanag ng sangkatauhan, pag nalaman ito ng mundo tiyak na Magi Gimbal ang lahat. Nakilala ni Shirts kung sino ang dumating, Frederick, paano ka napunta sa lugar na ito? Pagtatakang tanong ni Shirts, sabi naman ni Sean, sa itsura niya tiyak na siya ang may kagagawan sa mga kaganapan sa lugar na ito. Sabi naman ni Frederick, ako ay isang hamak na butler lamang ni Young Master Barrett. Kaawa-awang Barrett, sabi nito na nakatingin sa bangkay ng kanyang Young Master. Sabi pa nitong si Frederick, anong gagawin natin ngayon, pag nagbigay ulat ako nito sa Count, tiyak na wala ng lugar sa Love Island ang magiging ligtas pag nalaman nilang naririto ang wanted na si Sean Ver. Sabi naman ni Sean, pag ginawa mo yun papatayin na kita rito, para wala ng testigo, na si Shirts naman ay aprobado ang balak ni Sean, na si Aaron naman ay natatakot na sa ating bida na napakadali na lang sabihin ang pumatay, napatawa na lang itong si Frederick, sabi nito, sabi ko na, ganyan ang sasabihin at gagawin mo. Sabi pa ng isang ito, hindi ako nagpunta rito nang walang kasiguraduhan para sa buhay ko, na nilabas nito ngayon ang isa pang mata na may kakaya ng mag-control sa mga halimaw sa lugar na ito, pero mas malaki ito ngayon kaysa unang tinapos ng ating bida. Sabi ni Frederick habang nakatingin sa ating bida, sa totoo lang mas maganda na nga ito, dahil magagawa ko ngayong patayin ang nilalang na nakatanggap ng marka mula kay Lamendel, sino ka? Inis na tanong ng ating bida. Dito ay pinakawala ni Frederick ang mata hawak-hawak nito na agad namang damapo sa mukha ni Barrett ngayon, na mukhang magsasanib ito at gagawin kung anong halimaw si Barrett. Habang kinukuha ang isang maskara at ilalagay sa kanyang mukha, sabi nito, hindi na mahalaga kung sino ako. Sa likod naman na nito, ang katawan ni Barrett na patay na ay muling bumangon at binuhay ang puso nito na kinokontrol ng mata na nasa noo nito.
Sabi pa ni Frederick, walang anumang lugar sa mundong ito ang hindi kayang abutin ng liwanag ni Lumendel, at kahit saan ka magtago ay tiyak na matatagpuan ka, na ang mga mata ni Arin at ni Shirts ngayon ay nakatindala, mukhang naging isang halimaw si Barrett. Mukhang isa nga ito sa mga tauhan ni Lumendel na kagaya ni Hertrea, sabi nito, hanggat may mga tagasunod ng liwanag na si Lumendel, walang lugar sa mundong ito ang pwede mong tapakan, na ang ibig sabihin ay dapat mamatay na ang ating bida. Ayun na nga, ang katawan ni Barrett ay naging isang hindi mawaring halimaw ngayon, napakalaki, na may isang mata, isang mummified na halimaw ang kontrolado. Ngayon ni Frederick, kaya lang nang sabihin ni Frederick na mag-enjoy muna ang ating bida sa kanyang laruan, agad na inatake ni Sean ang ulo nito, pero naglaho na lang itong si Frederick, kaya sa hangin na lang tumama ang pag-atake ng ating bida. Nagulat si Sean na isang illusion magic lang pala si Frederick na nakausap nila kanina, na nagbigay babala naman si Caligor na kay Sean na mag-ingat ito. Walang ano-ano'y biglang umatake na lang ang napakalaking nilalang sa ating bida, na agad na nga ring kumilos itong si Sean para tapusin ang halimaw na ito. Sino kaya talaga si Frederick? Ano kaya ang katauhan ng nilalang na iyon, dahil mukhang mas malakas pa ito kaysa kay Hertrea, abangan.